Mga nagrally at nanggulo sa Recto at Mindiola, kinasuhan na ng Philippine National Police. Mangyari po kasi may mga nasirang establishmento, may mga sinunog na tire at iba pa. At yan naman po ay tama lang kasi trabaho ng pulis yan. Sabi ng Philippine National Police or Manila Police District, hindi naman pwede na walang pananagutan ang mga nanggugulo. Ganun pa man, nire-respeto ng ating kapulisan ang mga demonstration. Pero dapat merong limitasyon. Pag nanira o nanakit, meron akong pananagutan. So, paalaala lang po yan. Pero sa isang banda, hindi rin naman natin masisi yung galit na ng tao, simbolo ng galit, kaya sila ay gumawa nun. Pero bawal pa rin yan. Huwag natin ulitin yan. Ngayon, merong under investigation ng PNP, maliban sa pagpapile ng kaso, laban po sa mga naaresto kasi may mga nahuli, ay hinahanap daw po yung posibleng mastermind. Dahil ang paniniwala, base doon sa mga initial report, posibleng may nag-utos, may nagbayad kasi mga nakatakip ang mga mukha, mga naka-black ng t-shirt, may mga face mask na hindi mo talaga makilala yung gumawa ng karahasan. So sana huwag maulit yan. Alam nyo, pwede naman gawin sa mapayapang paghahayag eh. Kita niyo yung nangyari sa Luneta at nangyari sa EDSA. Na tahimik lang, pero nailabas ang lahat ng saloobin. Nailabas ang lahat ng sama ng loob at galit ng mamamayan sa tamang pamamaraan. Nakita ko po yung EDSA Shrine at saka Power Monument. Ang ganda. Nagkakaisa yung mga tao. Naka-white ng t-shirt lahat. Maayos. Nagkaroon lang ng bagyang problema ron kasi mayroong grupo ng DDS. Hindi naman gaanong karamihan doon sa kabilang side ng People Power Monument. Kasi may sariling stage yung mga mamamayang tahimik na nagrally. Ayun kasi mga DDS medyo mainit. Doon sa kabila, ayun, nagkaroon ng konting commotion pero naayos din naman. Ganun pa man, paalala natin, hindi po pinagbabawal ang rally, karapatan natin yan, freedom of the press, freedom of assembly, yan po yung sinasaad ng saligang batas. Pero, pagka may mga ibang galaw na lalabag sa batas, meron na po kayong pananagutan. Kaya, iwas na ho sa mga ganong klase, para hindi na maulit. Ako, alam ko, magsusunod-sunod ito. Dadami pa itong mga pagkilos na ito. Dahil gising na ang taong bayan. Ayaw na talaga nila ng korupsyon dahil tayong lahat ay biktima ng baha dito sa Metro Manila. Yung rally po, hindi lang po sa Metro Manila. By the way, baka akala nyo Metro Manila lang. Ha? Hindi po. Meron sa Baguio, meron sa Davao, at kung saan lugar sa mga probinsya. Kahit doon sa Hagonoy, Bulacan, nauna pa nga sila eh. Karapatan po ng mga mamayan, huwag kayong matakot. Yung pag-rally, karapatan ninyo, basta nasa tamang pamamaraan. Huwag lang manira. Yung paghahayag po ng lahat ng saloobin ninyo na sama ng loob nyo at galit nyo, okay yan, ilabas po ninyo. Basta huwag lang po marahas na pamamaraan. Naintindihan ko yan. At ibabalita ko yan pag nalaman ko. Kaya nga binabalita natin sa Baguio City, sa Davao, sa Metro Manila, sa Boho, sa Hagonoy, Bulacan, at iba pang mga lugar. Maging sa abroad. Nabalitaan ba nyo? Doon sa Canada, sa ibang mga bansa sa abroad. Nagrally din sila. Bilang suporta at galit dahil lalo na yung mga OFW, mga Pilipino, sila yung nagpapadala ng billion dollars remittance na nakakatulong sa ating ekonomiya. Kaya sila may karapatan. Sila nagpapadala ng pera para sa pangailangan ng kailang pamilya. Lahat ng Pilipino, kamag-anak nila rito, pamilya, ay kasama ho sa biktima ng pagbaha, biktima ng korupsyon. Kaya tama lang yan. Palakasin pa ang laban sa tamang pamaraan. Ihayag ang sama ng loob. Yan po ay inyong karapatan. Ang magbabawal sa inyong mga rally, nasa maayos sa mga lugar, iyon ay mali. At alam ng gobyernong ito under President Marcos, Philippine National Police at ng militar na ang karapatan ng taong bayan ay hindi pwedeng pigilan. Dapat hayaan natin na maghayag sila kung ano ang saloobin. Okay? Any comment, reaction, malaya po kayo. Samantala, patok talaga sa international community ang mga rally. Issue ng korupsyon kasi talagang pati international media nandito sa Pilipinas. Kahapon may nakita ko mga foreign media doon sa rally. Makamakalwa doon sa rally. May nakita ko. So hindi maiwasan naman. Mag-scan kayo ng mga international media organization. Tayo ay kasama sa kanilang mga headline sa telebisyon at sa social media nila. Kasi nga po, korupsyon. Sino ba namang mamamayan ang hindi gagalaw pagka may korupsyon at garapalan? Kaya yung kanilang pagbabalita dito sa Pilipinas, doon sa kanilang mga channel at kanilang mga network ay hindi paninira.
kanilang naintindihan yung galit ng mga Pilipino. Kaya nila pinipick up ang mga balita at galawan sa Pilipinas dahil nakita nila ang mga Pilipino, ang mamamayan ay hindi pumapayag sa grabing korupsyon. Kaya lang naiidugtong nila dun sa kung anong nangyari sa Indonesia, anong nangyari sa Nepal. Medyo ibang level po yon. Dito sa atin, hindi pa naman maaabot ng ganon. Although yung nangyari sa Mindiola, medyo kakaiba yon. Sana hindi na masundan. So, mga professional, estudyante, simpleng mamamayan, manggagawa, ang nagpapakita po. At yan po ay legal na legal. Kaya lang ho, kasama na tayo sa mga international news, sa mga headlines, sa maraming mga bansa sa mundo. Korupsyon. Sayang. Kaya ho, ang laki ng epekto nito na nangyari ang korupsyon ito. Pati mga kapitalista at mga turista maaapektuhan. Paano naman mga kapital ang international community sa atin kung ang iso nakawan ng pera, korupsyon? Paano naman pupunta ang turista kung sa tingin nila ay magulo ang bansa? Ganun na tayo, ganun na po ang sitwasyon natin. Kaya nga uulitin ko, ako yung unang-unang nagsabi. Kung yung mga gunitab, iskan nyo yung aking mga dating topic, meron ng crisis ang ating bansa. Crisis na itong kinakaharap natin. Hindi na natin pwedeng itago ito. Wala nang magagawa kung naitago itong isyong ito. Dapat dito harapin. At ang pagharap ng gobyerno, panagutin, kasuhan, ipakulong at bawiin ng pera. At bigyan gumawa ng batas na parusang kamatayan, death penalty, ang tamang solusyon. Pag walang bitay sa Pilipinas, paulit-ulit lang ang pagbaha. Paulit-ulit din lang ang overpriced ghost project at saka double budget at yan hong substandard. Paulit-ulit lang yan. Pag walang parusang bitay or death penalty, maniwala po kayo. Okay? So, yan ay yung ating pinaninindigan. So, merong crisis. Merong crisis ng kinakaharap tayong mga Pilipino at ang gobyerno ni Pangulong Marcos. Lahat tayo ay challenge dito kung paano natin harapin ito. Okay? Samantala, pagpalit daw ho ng speaker at pagpalit ng sekretary ng DPWH hindi solusyon. Wow. Well, may karapatan sila dyan. Ang tingin nila ganun lang ang dating. Magpalit ka, ganun pa rin. So, mukhang si Vince Dizon naman, mukhang ibang dating nito. Tingnan natin. Pero sa speaker, hindi ko kilala yung speaker ngayon. Si Speaker D. Kaya sabi ng iba, kaibigan ni Romualdez yan. Sila-sila rin yan. Magtatakipan lang din yan. Wow. Medyo negative po yung comment yan. Pero wala tayong magagawa. Mayroon pong ganyang mga statement ang maraming sektor na kahit magpalit ng speaker, magpalit ng DPWH, kung sila din po, baka daw magtakipan lang. Pero nakikita ko sa kay Secretary Dizon ng DPWH mukhang hindi. Seryoso siya. Dahil ang utos sa kanya ng Pangulo, linisin mo ang DPWH. Kaya nga marami siyang tinanggal. Pinalitan halos lahat ng district engineer at saka po mga Yosek, Asik at iba pang mga kinaukulan dyan sa DPWH. Abangan natin. Talagang matindi ang mga galaw. Ako naman po ay pagpapatuloy ang pagmumonitor at pag-aaral dito sa mga nangyayari sa ating bayan. Pero tayo po'y manindigan din kung ano ang tama para sa ating lahat. Pag mali ang gobyerno, mali sila. Pag tama, tama sila. Yan po yung ating paninindigan. Hindi natin pwedeng pagtakpan ang mali. Ang mali, ibulgar natin. Ang tama ay sabihan natin tama at ihayag natin para naman po alam ng taong bayan, may positibo, may negatibo. Hindi pwedeng puro positibo dahil pagtatakip lang, wala. Kahit sino kayo, hindi ko kayo pagtatakpan pag mali.